Dawn Pricks sa Dark Continent Part 46. Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, tatalakayin na natin ang ika-46 na kabanata sa paglalakbay ni Dawn sa madilim na kontinente. Pero bago ko nga umpisahan, ililinawin ko lang na hindi pa po ito official. At ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Boy Anime para sa mga hunter fan na patuloy nagmamakal ng Hunter x Hunter anime at kumalino na sa lahat. Tara na, umpisahan na natin to. At dito nga yan mag-uumpisa sa karya ng kadiliman, kung saan nagtanong ang isang prinsipe kung nakita daw ba ni Princess Karen ang mga tao sa kanyang paghahanap. At si Princess Karen nga napatigil dyan, kaya ang prinsipe nakatitig sa kanya at sabi pa nito na tinatanong lang kita kung nakita mo ang mga tao. Sasagot ka lang ng oo o hindi. At sagot nga ng prinsesa na hindi ko sila nakita. Masaya ka na ba? Wala ka namang palang nakita. Ang tagal mo pang sumagot. At si Princess Karen pumunta na lang sa kanyang silid. At pagkatapos nga yan, ilipat na ang scene sa ating mga bida, kung saan pupuntahan na nila ang lugar na sinabi ni Princess Karen. At dyan nga, habang naglalakad sila, sila rin at Kido humingi ng tawad kay Dawn Pricks dahil sila nga sumuway sa utos na to na huwag aalis sa lugar na pinag-iwanan sa kanila ng ating bida. At sagot na nga lang ni Dawn na ang mahalaga nga daw ngayon iligtas ang dalawang bata. At dyan nga patuloy na nag-usap-usap ang ating mga bida. At dyan nga sabi ni Rin na ang bait daw ng prinsesa ng kaharian ng silangan. At sabi naman ni Kid na hindi lang daw siya mabait at napakaganda pa. At hirit naman ni Dawn Pricks na di ba galing ka sa kaharian, Kido? Hindi mo ba nakita rin noon yung prinsesang nawawala na sinasabi ni Princess Karen? At sagot nga ni Kid, hindi ko alam. Basta naalala ko lang, si Princess Karen lang ang mabuti doon. Pero minsan may mga pagkakataon na masungit si Princess Karen. Kaya nga nagtataka ako na bakit minsan masungit siya. At dyan nga napagtanto agad ni Dawn Pricks sa kanyang isipan na ang masungit na tinutukoy ni Kid walang iba kundi ang prinsesang nawawala. At kaya iniisip ni Kid na si Princess Karen yon dahil magkamukha silang dalawa. At dyan nga patuloy na naglakbay
ang ating mga bida. Pero sa paglalakbay nga nila, mayroong isang nilalang ang biglang sumugod para atakihin sila. Pero mabilis nga yan naramdaman ni Don Prix at dinipensahan ang kanyang mga kaibigan. At sabi nga ng halimaw, Naku, sinaswerte nga naman. 2 sariwang bata at isang tao na galing sa kabilang mundo na mukhang napakasarap nilang kainin. at dagdag niya pa na mukhang mabubusog ako ngayon. Sabay sunggab na ulit siya dyan sa ating mga bida para umatake. Pero si Don nga nakatingin lang sa kanya at sa pagsugod ng halimaw ibinayo niya lang yan ng isang tira at talsik yan. At sa pagbangon nga ng halimaw napatingin siya sa ating bidang hunter at bulong niya sa kanyang isipan na napakabilis daw ng atake na yon dahil hindi man lang daw niya ito nakita. At dagdag niya pa na ang isang mortal daw ba pwedeng maging ganong kabilis. Pero ang halimaw muling sumugod para umatake. Pero sa pagsugod niya muli lang siyang pinatalsik ni Don Prix. Kaya ang halimaw nanggigil na dyan at umatake na siya ng sunod-sunod sa ating bida. Pero ang napakarami niyang atake tinumbasan lang ni Don Prix ng isang tira at bagsak na ang halimaw. At pagkatapos nga niyan lipat na ang scene sa karya ng kadiliman kung saan si Princess Karen nakapunta na sa kanyang silid. At diyan nga sa kanyang silid mayroong nag-aantay sa kanya na isang nilalang. At sabi niyan na kung nakita daw ba ni Karen si Princess Zaren. Pero sagot nga ng mabuting prinsesa na hindi daw. At tanong din ni Princess Karen na ano ba ang ginagawa mo dito sa aking silid. At sagot nga ng nilalang na kanina pa kasi kita inaantay kaya pumunta na ako sa iyong silid. Ang tagal ko kayong nag-aantay sa'yo. Hanggang pinakita na nga ang nilalang na yan. At yan ay walang iba kundi ang isa pang kambal ni Princess Karen na nagngangalang Prinsesa Zaren. At dagdag pa niyan na saan daw kaya talaga napadpad ang kapatid nilang si Zaren. At hanggang ngayon hindi pa rin ito nakakauwi. At sagot nga lang ni Princess Karen na sana daw okay lang ito kung nasaan man siya ngayon. At diyan nga biglang napaisip ang mabuting prinsesa at napansin naman ito ng kanyang kapatid na si Zaren. At tanong niya na ano daw ang iniisip ni Princess Karen. Pero sagot nga ng prinsesa na wala naman daw. Pero ang iniisip niya pala sa kanyang isipan walang iba kundi ang ating bidang hunter na si Don Prix. At sobrang nagtataka pa rin siya na bakit daw sobrang kakaiba ng tao na yon. At sa kanyang pag-iisip muli siyang tinanong ng isang prinsesa na ano daw ba talaga ang iniisip ni Princess Karen dahil mukhang ang lalim daw
ng iniisip na to. Pero ang mabuting prinsesa, hindi sumagot dyan. Pero nagtanong din siya sa kanyang kapatid na si Saren. At sabi niya, na ano ba ang masasabi mo sa mga tao, aking kapatid? Na sila'y napakasarap na pagkain. Na kung makikita ko nga lang sila, kakainin ko sila agad ng buong buo. Pero dahil mabait ako sa'yo, hahatian kita. Akin yung ulo at sa'yo yung katawan. Pero sagot nga ni Princess Karen na hindi pagkain ng mga tao. May buhay din sila katulad natin. Hay naku Karen, ang killjoy mo naman. Lahat naman talaga tayo may mga buhay. At mga buhay na halimaw ang kinakain natin. Pero sawa na kasi ako sa lasa ng mga halimaw. Kaya gusto kong matikman ng mga tao. At dagdag niya pa, na anong malay mo nga, kaya hindi na pala bumalik si Zaren dahil inubos niya na pala ang 2 tao. At natatakot siya kaya matina dahil hindi siya nagtira. Pero teka nga pala Karen, bakit mo tinatanong ang mga tao? Siguro nakita mo na sila no? Kinain mo na sila? Hindi. Ano ka ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Hindi ako kumakain ng halimaw. At mas lalong hindi ako kakain ng mga tao. Hay, akala ko pa naman nakita mo na yung mga tao. Pero bakit ka ba kasi nagtatanong patungkol sa kanila? At dyan nga, hindi na napigilan ni Princess Karen. At sinabi niya na ang patungkol kay Don Prix. At sabi niya na ikaw ang pinaka-close ko sa ating magkakapatid. Kaya sa atin lang to. Na sa totoo, nakita ko na yung isang tao na tinatawag na Hunter. Na talaga? Bakit hindi mo tinala rito? Para nagkatisa na tayo. Ano ka ba? Tumigil ka nga. Nasayang naman kasi. Nasa harap mo na yung napakasarap na pagkain. Hindi mo pa sinunggaban. Pwede ba? Makinig ka nga muna. Nang nakita ko ang taong yan, sobrang nagulat ako sa kanya. Pero bakit naman? Dahil ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng nilalang. Ang hirap ipaliwanag, pero sobrang kakaiba siya. Ang kanyang mga mata, ang kanyang pagsasalita, ibang iba sa lahat. Habang kinakausap ko siya at binabasa ang kanyang mga salita, sa kabila nun, parang ako pa ang binabasa niya. Hindi ko maintindihan ang ganong klaseng pakiramdam. At sa lahat ng ginamitan ko ng aking kakayahan, sa kanya ko lang yan naramdaman. Parang interesante nga yung nilalang na yan. Pero teka nga, gwapo ba siya? Hey, ano bang klaseng tanong yan? Basta ang masasabi ko lang, sobrang kakaiba ang taong yan. Kakaiba. Sobrang kakaiba siya. Yun lang ang naiintindihan ko. Pero saglit nga, baka may pagtingin ka sa Hunter na yun ha? Ikaw ha? Hindi ka nagsasabi ha? At sagot nga ni Princess Karen, uy, wala akong sinasabing ganun. Ikaw ang may sabi niyan. Bahala ka na nga dyan. Magpapahinga na lang ako. Pero hindi mo talaga siya gusto? Ewan ko sa'yo. Ano ba kasi itsura niya? Hay, basta. Meron siyang buhok, ilong, mata. Wala siyang bibig. Parang ang pangit naman nun. At dyan nga, bad trip si Princess Karen sa kanyang kambal. Dahil may intriga pala ito. At ang muling sinabi na lang niya na huwag na itong sasabihin ng kanyang kapatid kahit kanino. At pagkatapos nga niyan, ilipat na ang scene sa pugad ng mga kimera, kung saan mayroong isang nilalang ang pumunta sa kaharian ng mga langgam. At sa pagpunta niya dyan, ipinapatay niya ang lahat ng mga kimera na nakikita niya.
Kaya patuloy ang pagdanak ng dugo sa lipi ng mga langgam. Hanggang may nagpatigil nga sa kanya at sabi ng mga yan na napakalakas naman ng loob mo para gumawa ng katarantaduhan sa aming kaharian. Mukhang hindi ka na makakalabas ng buhay dito dahil dito ka na mamamatay. At diyan na nga nagtapos ang bidyong ito at anti-anti na nga lang mga idol sa mga susunod na kabanata. At bago nga tayo magtapos mga idol, sana huwag niyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinyon, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinyon. At kung may bago naman dyan, sana huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat!